sa lesson natin is about sa automation, basic ng automation and then basic ng pag-create ng script. Pakita ko lang sa inyo tong slides na to. And then after this slide, papakita ko yung running ng automation. And then after that, papakita ko naman sa inyo paano mag-create ng basic script using Selenium robot framework ng i-cover natin for this demo. So ayun, good morning, good afternoon everyone. It's for na-prepare ko for automation using Selenium. Ayan. So bali introduction. Sa introduction natin, meron tayong consists siya of what is Selenium, limitations, why Selenium, advantage and disadvantages, features of Selenium, components, how to find elements, um, test types na supported by Selenium, tsaka different types of locators. So, ito yung itatakil natin today dito sa slides na to. And then later on, makikita nyo rin kung paano tayo kumuha ng different kinds of locators and then paano din natin siya gagamitin. So, if wala kayong questions, clarifications dito, proceed tayo to the next slides. Ayan. So, sa next slide is what is Selenium. So, Selenium daw ay open source automated testing tool. Meaning, open source meaning free siya. Free for anyone. For everyone na gusto gumamit nito. So, wala kayong babayarang additional cost na paggamit ng Selenium. And then, Selenium can only test web applications. So, makikita nyo kung bakit si Selenium is for web lang later on. Kasi, mayroon tayong ibang testing tool na ginagamit for desktop and mobile apps. So yan, si Selenium is for web testing lang daw. Ito, limitations of Selenium. So sa limitations of Selenium naman, hindi natin ma-automate yung CAPTCHA, yung mga pop-ups ng computer, and tsaka desktop app and mobile apps. Ayun, may nag-open ng mic. May question ba? If wala, sige, continue ko to. So bakit hindi natin kaya i-automate itong mga pop-ups na ganito. Katulad nitong I'm not a robot, yung mga ganitong um, feature ng security. But hindi natin siya ma-automate? Ayan, si Karil. Maril, sorry. Si Kate. Inconsistency of data. Yep. Isang issue siya. Tsaka isa ring issue yung sorry. Meron pa bang gusto sumagot? Sige. If wala, bali ang main reason kasi nito is magiging security concern kasi siya. So kaya ginawa tong mga pop-up na ganito, yung mga ganitong questions, yung mga captchas para i-address yung pag-flood ng robot or mga natin sa website natin. For example, meron tayong website na nag-accept ng 100,000 na users per sa isang load. So pag wala kasi ganito, wala kang captchas, so pwede siyang i-flood for at least sabihin natin thousands of bots. So ang tendency pag may ganun, magda-down yung server natin kasi hindi niya kinakaya yung load. So ayun yung isang reason kung bakit natin hindi i-automate itong captchas para sa security ng website and then also para dun sa website natin servers. And then, ayun, di ko na need siguro sabihin itong mga pop-ups ng computer kasi nga, desktop kasi nga hindi natin ma-automate yung desktop apps using Selenium. So move ako sa next. Sorry, may questions, clarifications kayo or concerns before tayo mag-proceed? Sige, if wala, continue ako. So, why Selenium? So, si Selenium daw kasi is bukod sa pagiging open source niya, multiple test environment siya. So, pwede mo tong siya, easy to use and then highly flexible. So, by this, so ibig sabihin nito, madali daw siyang gamitin compared sa ibang testing platforms. So, sa Selenium automations allow tests to be executed quickly, accurately, ayan, and then less prone sa human mistakes kasi kung ano yung isi-set mo sa kanyang code, ayun na yung gagawin niya. And then also, ginagamit din si Selenium ng mga testers to automate yung mga paulit-ulit na scenarios. So for example, meron tayong 10 scenario for login. So instead na gagawin mo siya, i-replicate mo siya araw-araw ng 10 times.
So, kay Selenium, pwede mo siyang i-run na lang ng 10 times or i-loop mo na lang yung run mo for ng 10 times para aantayin mo na lang yung result and then ayun, tapos na siya i-run. Hindi mo na i-manual. Hindi mo na siya hindi mo na siya need i-replicate. And then ayun, kasi open source din siya. So, libre lang. Unlike sa ibang tool na nagamit ko before, may bayad. So, Selenium is libre. Kaya ito rin yung madalas hinahanap ng mga companies. Tsaka malaki kasi kay Selenium malaki yung support, malaki yung community niya. So, kapag may question kayo, usually masasagot naman siya kapag sinearch nyo. And then maraming makakatulong. Next is advantages. Okay. So, advantages naman, cross-browser compatibility. So, bali, dito sa cross-browser compatibility, pwede natin siya gamitin kay Chrome, Firefox, Safari, and other browsers. So, bali, ang need lang natin i-download sa kanila is yung ROM, ay yung mga drivers nila. So, for example, sa training natin ngayon, makikita nyo mamaya, ang gagamitin natin kasi is Chrome. So, sa Chrome kasi, nag-download na lang ako ng Chrome driver para rekta na, ayun yung gagamitin natin for running ng automation scripts. And then, platform independence. So, bali, pwede kasi siyang mag-run sa iba't ibang platform katulad ng Windows, Linux, tsaka macOS. So, for Windows and macOS, na-try ko na siya. Sa Linux, hindi pa. Since, paano ba? Hindi pa ako nakapag-Linux. Or nakapag-Linux na ako before, di ko lang maalala. Pero yun, for testing, hindi ko pa siya nagagamit. And then for support, ayan, support multiple programming languages. So, kung meron kayong idea or meron na kayong background for coding, for katulad kay Java, C#, Python, Ruby, and mas madali nang intindihin to para sa inyo. Pero for this training naman, meron tayong gagamitin na Selenium library. So, napaka-basic lang na gawin. So, kahit siguro wala kayong idea sa Java, sa C# or sa other programming languages, masusundan nyo siya. And then, ayun sinabi ko kanina, large community and resources. Tapos, integration with other tools. So, si Selenium daw, pwede mong gamitan ng for Java, TestNG, JUnit. And then, pwede mo siya integrate sa Jenkins. So, sa may idea sa Jenkins, si Jenkins ay CI/CD pipeline to. So, bali, nagra-run siya sa background every time na magpupush tayo. So, meron lang need na i-webhook para mag-automatically trigger yung running ng CI/CD. And then, flexibility and extensibility. So, bali yun, hindi lang si functional testing ang makakapag-benefit kay Selenium. Pwede din sa API or ibang testing katulad ng API, JMeter, pero yun ibang tool lang, hindi lang siya robot framework. Support for parallel execution. So, para parallel execution, gagamit tayo dito ng local testing and then also yung CI/CD natin sa Jenkins. So, pwede daw sabay yan. So, bakit magiging sabay? So, si Jenkins kasi, cloud na siya, cloud-based siya. And then for local testing naman, ang gagamitin mo doon is your local machine. Tulad ng PC mo. Yan, laptop. Ayan. Sige. Disadvantages. So, sa disadvantages, limited support for desktop application. So, ito, since gagamit tayo ng ibang app kasi dito, tapos yung Selenium naman is widely known siya for web application. So, maliit lang talaga yung support niya for desktop. And then, no built-in reporting for TestNG. So, si TestNG, Java to. Sa gagamitin naman natin ngayon, meron namang built-in reporting. So, hindi na natin need problemahin to. And then for learning curve, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, for beginners, may learning curve to. Since bago sa inyo, lahat naman siguro may learning curve kapag bago. And then, medyo mapapadali lang yung creation ng script natin kasi nga, hindi tayo gagamit ng programming languages. Selenium library yung gagamitin natin. Okay. Tapos sa handling dynamic elements. So, si Selenium daw, may problem siya sa pag-handle ng dynamic elements. So, kasi gagamit tayo ng expat dito as locator. So, every time na magbabago yung locator na yun, need din natin i-maintain. Need natin baguhin yung magiging locator na yun. Ayun. Tapos, image testing. Ayun, sinakita ko kanina. And then, support for CAPTCHAs. Ayan. So far, may questions kayo? Questions, clarifications, or concerns? Ano yun? Thumbs down? Sorry. Wala naman po yun. Sige. If wala, next tayo. So, features of Selenium. So, ayun, multi-browser.
multi-browser support, multi-language, easy identification of use of web element, performance and speed. So ito makikita nyo to, ma-highlight natin ito mamaya yung performance and speed niya. So makikita nyo kung bakit siya sinabing mabilis. And then dynamic web elements, and sa pang-highlight is open source siya. And then ability to work with different OS. So ayan, cross-platform siya. And then next is reusability and extra. So sa kapag create natin ng maganda or na gumamit tayo ng OOP concepts dito sa ano natin, sa Selenium script natin, marireuse daw natin siya sa mga iba pang test. So tama naman siya. And then commands, less time to execute a test. Server installation is not required. So ito, standalone siya. Pwedeng kahit sa ang PC. Basta ma-install mo lang yung Selenium. And then Selenium web drivers, classes, and methods. So sa classes and methods naman, gagamitin natin to sa OOP. And then easy testing and then less resource required. So kung makikita nyo dito, gumawa na lang graphs for easy understanding dito. Then next is components of Selenium. So sa components na to, ang mga gamit lang natin is Selenium WebDriver. So sa Selenium IDE, pwede, ano rin naman to, pwede natin siyang gamitin, pero Selenium IDE is hindi naman siya widely used for development. So ang gagamitin natin ngayon is Visual Studio. And then next is type support. Ito yung mga test na supported daw ni Selenium Web. So Selenium Web, and functional testing, regression, sinusupport nito, sanity, smoke, responsive, cross-browser, UI testing, and integration testing. So, sa inyo ay assume ito, mga functional testers, functional tsaka regression, ito yung medyo kumakain ng oras sa atin, no? Yung regression. Kasi end-to-end siya. So, ito yung i-eliminate natin yung time na nagko-consume sa atin once na nag-regression testing tayo kasi pag in-automate natin siya, one-click ano lang yan, one-click run na lang siya. Automatic magra-run na yung mga test cases natin na i-regress. Ayun, may question dito, concerns, clarifications. If wala, next slide tayo. So, how to find element using Selenium. So, dito daw kay Selenium, pwede tayong gamit ng ID, name, class name, tag name, link text, tsaka expat. Sa case natin ngayon, ang pinakamagamit natin ngayon is itong ID, class name, tsaka expat. So, makikita nyo siya later kung paano natin siya gagamitin. And then next is, ayan, same lang din naman to, different types of locators. And then sa demo, so ayan, before tayo mag-demo, pakilala ko muna yung team natin. So, since ako lang yung nasa call, ako lang muna yan dito. Para tayo sikat. Ayan ako. So, UA Automation Engineer. Ayan, sige. If wala kayong question, balik tayo dito sa demo. Meron bang, may questions o ba kayo concerns? Hindi ko sure ngayon. Kaya, Jael, kung ano yung pinaka-requirements niya, pero alam ko ano lang naman eh. Kahit pinaka-mababa, kaya naman. For sure. Kahit siguro i5, i3, kaya naman. RAM or CPU? Actually, di ko napansin kasi lightweight lang tong Selenium eh. Di ko sure kung kakain ba siya ng malaking RAM. Pero try natin i-check mamaya. Sige, may questions pa kayo or clarifications? Ayun, siguro katulad na sabi ko kanina, if may question kayo, mas better siguro if open mic para may makausap naman ako. Ayan, sige. If wala, sige demo tayo. So for the demo, magpapakita lang akong script na itong script na to, bali procedural lang siya. So procedural meaning isang straight lang siya. So walang complex dito. Bali, ang gagawin lang nito is i-run lang natin from start to end yung itong steps na to. And then after nun, ay papakita ko naman sa inyo paano gawin to and then paano tayo mag-create ng yung mga locators na to. Ayan, sige, run ko lang. Quick lang to. Ayun, tapos na agad yung run natin.
Ayun. May question kayo sa run before tayo mag-proceed sa pag-create ng script or clarifications, concerns? Wala naman. Sige. If wala, ayun. So, pakita ko muna sa inyo yung website na gagamitin natin para sa training natin na to. Ayan. So, bali ito yung gagamitin nating website. So, baka may question sa inyo about dito sa website na to. Kung free ba siya? Yes, free siya. Ano to? Search nyo lang SOS Demo or Swag Labs. Ayan. Swag Labs. Kahit ayan, Swag Labs. Search nyo lang. So, nasa web naman siya. Libre lang to. Aralin na lang din natin or gamitin natin for training purposes. So, ayun. So, bali, ang ginawa kasi ng script natin, kung napansin nyo kanina, nag-login daw. And then, after makapag-login, nag-add to cart siya ng isang item. And then, after makapag-add to cart ng isang item, pumunta siya sa cart. And then, after the cart, nag-check out. And then, after, ayan. And then, after niya mo to, na-finish daw. And then, dito na yung pinaka-last part natin. So, ayun yung ginawa ng steps kanina for automation nung demo. Okay. If wala kayong question, proceed tayo sa creation of code. So, for that, siguro create na lang tayo ng bagong file. Create tayo ng bagong file. Oops, mali, Java file. New file. So, ayun pala, huwag nyo kakalimutan, pag mag-create kayo ng bagong file, lagi nyo duduktungan ng, huwag nyo kakalimutan yung .robot kasi hindi niya babasahin yung file. And binasa niyang robot, nagkaroon ng icon na robot. Pero pag, for example, kanina, demo lang, walang .robot. Ayan o, iba yung file niya, iba yung file icon niya. Hindi katulad pag merong .robot na extension. Binasa niya as robot frame, robot file. Delete ko lang to. Ayan. So, bali sa pag-create ng automation demo, ang gagawin lang natin, ng automation script, ang gagamitin lang natin is ito. So, bali, tatlong asterisk and then settings. Ayan. So, laging kasama tong settings na to sa pag-create ng automation script. And then, after nyan, import lang natin si library. So, si library, ang gagamitin natin ay sisilid yung library. And then, to check naman, katulad dito sa kabila, makikita nyo dito may mga na tayo dito. May test cases na tayo, may name na, tas kompleto na. So, gagayahin lang din natin to. So, sa pag-create naman ng test cases, so ito case to case to kung anong magiging name ng test cases nyo. For sa atin naman, for training purposes, pwede natin gamitin demo lang. Demo end-to-end. Ayan. So, bali dito, sa demo end-to-end, ang una natin gagawin, usually di ba kapag manual testers tayo, kakabukas lang ng PC natin, ang una nating step is mag-open ng browser. Ayan. So, ayun yung gagawin nyo dito. So, kumbaga, yung manual steps, gagawin nyo lang siyang automation, tapos ayun yung mararan dito. So, kung ano yung susundin nyo kung ano yung sinusunod yung script for manual testing, yun lang din susundin nyo dito sa automation. Kaya mas importante ang manual test steps na precise and then clear, tsaka naka-step by step. Hindi pwede yung pag sinabing pag-open ng browser, login ka sa ganyan, and then after mag-login, dapat after mo mag-check out, makikita mo yung ganito, ganyan, makikita mo yung address mo, dapat hindi ganun. So, dapat dadaanan mo pa rin yung pag-check out, yung pag-add ng item, yung test data na gagamitin. So, dapat precise sila or dapat clear. Kasi ayun yung susundin natin. Ayun, sige. So, sa open browser, ang next na gagamitin natin dito is yung link. Link ng website. So, sa link ng website, ang gagamitin nating website is si Swag Labs. So, si Swag Labs, kuhain lang natin tong link and then paste lang natin. And then, ayun yung sinasabi ko kanina, yung since Chrome ang gagamitin natin. Tapos, nag-download na rin ako ng Chrome driver. Ayan. So, ito yung Chrome driver ko. Tawagan nyo lang din si Chrome dito. Ayan. After nito, so, pwede na natin siya i-run. So, ang gagawin lang naman ito is mag-open siya ng browser. Natin ng sleep kasi medyo mabilis kapag walang sleep. Ayan. So, nag-open na siya. Then, after 5 seconds, magko-close siya.
Ayan. Tapos makikita nyo dito, nag-pass na siya. And then meron din siyang generate na output, log, tsaka report. So ito yung sinasabi ko kanina na merong generated built-in report si Robot Framework. So to check kung anong laman ng report niya, click lang natin and then ito. Makikita nyo dito yung test name natin which is yung end-to-end. And then makikita nyo dito yung mga steps na ginawa natin. So for example, ang ginawa pa lang naman natin ngayon is open browser. So makikita nyo siya dito, open browser. And then yung sleep na 5 seconds. Ayan. So ayun, may questions kayo, concerns, or clarifications before tayo mag-proceed? Ayan. Sir, good afternoon. Ayun, sige. Pakilala ka Sir. muna, sir. Ay, si Jael po. Ah. Nagma-manual test lang, walang automation. Paano nga po ini-import si driver ng Chrome? Magda-download lang kayo ng Chrome driver and then pwede nyo siya i-drag papunta dito sa Dadrag lang sa diretso file. dyan. Dadrag nyo lang siya and then pwede nyo na siya tawagin. Wala namang imports na ibang kailangan dito kasi kung makikita nyo, ang ginawa ko pa lang is nag-input pa lang ako ng settings, library, tapos tinawag ko na agad si Chrome. Hindi ko na tinawag yung file location ni Chrome. Ayun. Hindi naman po case sensitive yung mga Alin, yung sorry. mga query. Case sensitive po ba yung open? Paano pag simulate? Ayan, so clear. makikita nyo. Pero may meron naman siyang katulad yan, meron naman siyang suggestion. Pwede nyo i-open, i-enter na lang. Thank you Para po. automatic mag-ano siya. Format siya. Ayan, sige. Thanks. May question pa kayo? Concern? Clarifications? Hello po. Ana De Jesus po, functional tester din. Yung .robot po. Applicable po siya sa Eclipse and IntelliJ? Yung .robot po. Yep. Pag mag-recreate. Magagamit, talaga siya. Okay po. Thank you. Siya talaga yung file na extension na needed nyo para mabasa siya as robot frame, as a robot file. Kahit ano pang IDE. Okay. Thank you po. Sige. Ayun, thank you. May concerns pa, questions, or clarification? Ayan, si Aaron. Hello po, I'm a developer. Ask ko lang, parang napansin ko kasi yung na-demo recently, parang gumawa lang ng demo na script. Bale, paano ba ni-instantiate yung buong, yung sa left side, paano mo na-create yan bago ka gumawa ng script? Yan. Ito mga to, no? Apo. So, bali, ano lang naman to? Ito kasi for advanced sessions na tong dalawa, so hindi natin siya kailangan. Itong swag lab test cases, tsaka itong utils, hindi natin siya kailangan yun. So, bali, itong mga to, automatic lang naman siya mag-create kahit i-delete natin siya. So, kapag nag-run ka, automatically, makikreate na siya. So, bali, ang ginawa pa lang natin talaga is, ito pa lang, demo robot. Ayan, so makikita nyo dito, after natin, ayan, nag-create na siya. Then, after mag-run, mag-create ulit siya. Ayan, na-create niya na yung iba. So, ayun lang siya. So, wala talaga akong ibang ginalaw dito. And then, itong mga screenshots naman na to, from previous sessions to eh. Ayan, so delete ko na lang din. So, baka naguguluhan kayo sa part na yan. Ayun. Nasagot ko ba yung questions mo? Yes. I think parang i-follow up ko lang. Bale, parang gagawa ka lang ng robot script, tapos i-run, tapos auto-generate na yung ibang files. Yeah. Okay. Thank you. Sure. Sige. May questions pa kayo or clarifications, concerns? Sige. If wala, proceed tayo to the next. So, ang next naman na gagawin natin is pag-extract naman ng locators natin. So, ito yung medyo madugo sa part na minsan kasi nagkakaroon ng problem dito sa locators or minsan hindi makita or minsan may kaparehas, ganun. So, dito tayo mag-focus sa pagkuha ng locators. Okay, so sa pagkuha ng locators, meron bang may idea sa inyo paano kumuha ng locators dito? Or may idea? Sa inspect element tapos locate yung mismong field
Tapos, i-generate or gagawa ng expat. Tama po. Yep, tama. Ayun, tama naman yung sinabi ni, sino siya ulit? Sir Mark. Ayun, si Sir Mark. So, ayun, tama naman yung sinabi niya. So, punta lang tayo sa website na pupuntahan natin na gusto natin extract. And then, right-click nyo lang yung tawag dito, yung item na gusto nyong kuhaan ng expat. So, for example, itong username. Right-click and then inspect. And then, after mo inspect, lalabas to sa gilid. And then, pag hinover nyo naman yung mouse nyo, makikita nyo nag-highlight siya. So, pag nag-highlight siya, pwede nyo na siyang i-copy and then copy expat. Take note nyo na lang to na kapag mag-search kayo ng expat, dapat 1 of 1 para makita siya. So, if ever na need nyo gumawa ng sarili nyong expat or need nyo gumawa ng sarili nyong locator, make sure na 1 of 1 yung lalabas dito kapag sinearch nyo. Ayun, sige. So, doon, kapag after daw natin mag-open browser, meron tayong tinatawag na next step, pag-input naman ng username. So, sa pag-input ng username, pwede natin gamitin tong input text. Input text. Ayan. And then, hinahanap niya daw is si locator, tsaka yung test data, yung text na gagamitin natin. So, dito sa website natin na ginagamit, naka-display naman na kung ano yung website, username na pwede natin gamitin. Si standard user, tsaka si lockout, problem, and so meron na ditong mga available na username. So baka may questions kayo about kung pwede kayo mag-create ng user dito. Hindi po. Bali, ito lang talaga yung mga available na available na accounts dito. Ayun, sige, may question si Leia. Hello po, rinig po ba? Yep. Ayun, dito sa pag-locate nung, sa paggawa ng expat, meron po ba siyang hierarchy? Why ID yung pinili, not name for the username? Bakit ID? Ayun yung pinaka-questions na bakit ID. Simple lang naman siya bakit ID. Kasi ID is parang ito yung pinaka, unique identifier niya. Pwede rin naman natin gamitin yung name. So, kung anong available dito, pwede naman. Pwede natin siyang gamitin. Pero, pero ang best practices kasi talagang gamitin is ID. So, try natin yung name. Pakita ko lang din sa'yo. Pwede naman din yung name. Ayun. Pwedeng ID. Okay. Pwedeng, ano pa ba pwede? Kapag ginamit kasi natin itong type ng text, so maraming lalabas dito eh. Ayan, siya pa lang din. Okay, kasi yung password yung type niya. Okay. Yep. Ayun. Okay. So, parang, ang ano po dito is ID talaga. Parang mas makaka-capture niya yung mismong field na yun. Kasi pag siname, baka pwedeng meron din siyang same. Yep. Tama po ba kasi ID is unique. Sige. Okay. Yep. Tsaka ano rin siya, best practice talaga kapag ID ang ginagamit for creation ng expat. Ayun, may questions pa? Concerns? Sige. If wala, continue ako dito. So, bali ang gagamitin nating test data for this test is itong si standard user. So, si standard user ang ilalagay nating text dito. And then, ayan. So, naglagay lang ako ng sleep. Itong si sleep, hindi siya best practice siya. So, wala siyang dapat hindi to kasali. Nilagyan ko lang siya ng sleep para makita nyo na kung paano siya mag-run or na nakapag-input tayo dito ng username. Ayun, sige, run ko lang to. Then, mag-show naman agad yung browser. Ayan, so nag-input siya ng new standard username dito. And then also, pa-take note ako nito na kapag nag-run kayo ng automation, lalabas to. Ito sa taas, makikita nyo, Chrome is being controlled by automation test software. So kapag nag-manual kasi kayo or kayo mismo yung gumagawa, wala naman siya, di ba? Hindi siya lumalabas. So special case siya dito sa kapag nag-automate kayo, lalabas talaga yung tag na yun sa taas. Ayan, sige. So may question kayo, nakapag-input na tayo ng standard username using automation script. May question ba kayo? Concern?
Sige. If wala, proceed tayo to the next element natin. So, si next element naman natin, ang gagamitin natin is si password. So, kay password, katulad ng pinakita ko kanina, pwede nyo lang siya i-highlight, pwede nyo pindutin to, itong part na to, or pwede nyo i-right click and then inspect element para automatic pupunta siya dun sa element na gusto mo. Ayan. So, ayan, ma-highlight siya pag hinover mo. And then right click, copy expat lang. And then paste nyo lang dito to make sure na 1 of 1 siya. And then katulad ng sinabi ko kanina, yung asterisk, palitan lang natin ng input. Ayan. So 1 of 1 pa rin naman siya. And then kapag okay na, pwede na natin siyang gamitin dito. Sa locator dito and then sa password si secret sauce. Ayan. So pag niran natin siya, dapat mag-i-input daw ng password. And then dapat yung i-input na password is si secret sauce. Yan, run ko lang. Ayun, may nag-open ng mic. May question siya or clarification? Wala. Sige. Ayun, sorry na distract ako. Wait lang, alagyan ko to ng 20 seconds para makita nyo na nag-run siya. Ayan, so inspect natin to ng quick para makita nyo kung ano yung input yung password. Ayan, so si secret sauce daw yung nilagay niyang password dito. Okay, close ko na. Then clear natin to. Ayan, nag-fail siya kasi binago natin yung type ni password nung pinakita ko sa inyo kung anong laman ng password. Clear lang natin. Yes. I'm clear. Ayan, so ayun, may question kayo sa pag-input ng password? So far, may questions ba? Sige. If wala, proceed tayo to the next element. So, si next element naman, ang gagamitin naman natin, syempre, nag-input na tayo ng username and password. So, technically, next na gagawin natin is mag-login. So, sa login, same lang din naman ang gagawin. Copy expat. And then, check lang ulit natin, dapat wala siyang kaparehas. Ayan. So, dito, input type pa rin naman siya. Palitan lang natin ito ng input. Then, 1 of 1. Then, check, highlight, okay. And then, pwede na natin tayo dito mag-click ng button. So, sa pag-click daw ng button, ang hinahanap niya lang is locator. So, provide lang natin yung need niya ng locator, which is yung expat. And then, pwede na natin save. And then, pwede na natin i-run. Ayun, nakapag-login na tayo. Then, close ko lang ulit. Medyo matagal yung nalagay kong step. Cancel ko to. Ayan. Ulitin ko lang kasi in-end ko yung run. Ayan, nag-pass na siya. So, bali, lagyan ko lang dito ng maximize screen para mag-full screen naman yung window natin. Laging ano lang maliit lang eh. Ayan, so mag-full screen siya. Sir, clarification po. Sir, yung 'di ba sa unang line, open browser. Pwede kaming mag-add ng additional browser. Halimbawa, 'di ba ka naka-Chrome yan, Firefox, Edge. Parang ang magiging output, mag-open siya ng Chrome, Firefox, tapos i-login niya lahat. Ano siya, allowed ba siya? Kung isang test, hindi. Dapat iba-ibang ganito. Iba-ibang test cases siya. Hindi pwedeng ilagay sa isa-isa dyan. Hindi pwede isa-isa. Ay, hindi pwede yung sunod-sunod. Dapat isa-isa siya. Ayun, sa Playwright daw, pwede yung one test script multiple browser. Sabi ni Dominic.
Ayun, sige. May questions pa before tayo mag-proceed? Sige. If wala, bali, continue lang ako. Continue tayo sa... Tanggalin ko muna itong isang ano. Tanggalin ko muna to. Ayan. So, bali dito, pwede tayo mag-add ng validation na for example, nakapasok na tayo dito sa dashboard. So, pwede tayo maglagay ng validation dito to validate na si user ay nasa products or nasa dashboard na siya. So, pwede natin gamitin si products as validation na si user ay nandito na. So, pwede natin copy export lang ulit to. And then, ayan. So, makikita nyo naman, lumabas na siya dito. Ayan. So, ito yung sinasabi ko kanina, instead na kapag kung ano yung nasa unahan niya, div, katulad kayo na input, ngayon na-div na siya, pwede natin palitan to as div. Ayan. So, same lang naman yan. Kung ano lang yung nasa unahan niya, nasa unahang part niya. And then, to validate naman kung ano yung laman ni dashboard, so, bali pwede natin siyang gamitin ganito. Wait until page contains element. And then si locator. So, meron kasing different approaches na ginagamit for validation. Meron tayong tinatawag na implicit wait at explicit wait. So, si implicit wait, ginagamit siya usually for katulad nito, page contains element. And then si explicit wait, which is yung sleep, hindi talaga to ginagamit or parang paano ba? Hindi siya usual na ginagamit sa testing. Kasi ang ginagawa nitong sleep na to is nagkakaroon siya ng, for example, 5 seconds na waiting time. So, uubusin niya yung 5 seconds before siya explicit. Oh. Ayan, so continue lang ako. Bali, yung sleep na to, uubusin niya yung 5 seconds before niya i-run yung susunod na script. Unlike kay implicit wait, kahit nasabi natin maglagay tayo ng implicit wait na 5 minutes, pero lumabas na agad, nahanap niya na agad yung element within 10 seconds. So, yung remaining na time, dun sa 5 minutes, hindi niya natatapusin yun. Mag-proceed na agad siya sa susunod. So, pakita ko lang din paano ginagamit yung implicit wait dito sa sa framework na to. So, eto lang siya, timeout lang. So, kung makikita nyo, kanina, pag nag-sleep tayo, mag-wait tayo ng 10 seconds. So, pakita ko lang muna, tanggalin ko muna to para makita nyo yung difference ng implicit wait at explicit wait. So, pansinin nyo, after natin mapunta sa page ng element, after natin mapunta dito sa screen na to, sa dashboard na to, after natin mapunta, mag-wait kayo ng 10 seconds and then after 10 seconds, magko-close na yung run natin. Okay? Ayan, so wait na tayo ng 10 seconds dito. Ayan, so 10 seconds yung inantay natin bago matapos yung run, di ba? So, medyo na siya, may downtime na tayo doon. So, kapag ginamitan naman natin siya ng timeout, 10 seconds or kahit siguro natin sabihin natin 300 seconds which is 5 minutes to kapag 5 minutes yan kapag kinonvert to into minutes. So, tanggalin naman natin to. Ayan, so nakita nyo, after nyo makita yung element na to, natapos na agad yung run. Hindi nyo na tinapos yung remaining time na sinet natin. Gets yon or may concerns ba? Questions?